Yo, what's up, yo? Share ko lang baka pwede ring makatulong sa inyo or magkaroon din kayo ng idea kapag meron kayong long travel or yung kagaya nating OFW na magbabakasyon sa Pilipinas. So number one tip, yung mga documents natin like yung visa, ticket, and passport. And iba pang documents na kailangan pa uwi ng Pilipinas. Kailangan before pa lang aalis ng bahay, naka-ready na yan o nakasegregate na yan dun sa space na pwedeng madaling makuha. Para in case na kailanganin, madali lang and hindi mo agad makakalimutan kung saan mo na ilagay. Kasi usually kapag paalis tayo, excited tayo and minsan nakakalimutan natin yung mga bit-bit natin. And number 2, ako as always, every time na meron akong flight, I always do online check-in. Ang advantage ng online check-in is makakapili ka ng upuan dun sa mas pwede kang maging komportable. And second, marireview mo kung ano yung mga dapat mong gawin kapag nasa airport ka na. Usually, nagdo-notify yan mga 3 days before ng flight. So, I suggest, kailangan active ka dun sa email or lagi mo na-check yung email mo para alam mo kapag pwede ka na mag-online check-in. Or i-download mo yung application ng airline mo para mabilis ka makapag-check-in. Again, ang advantage niyan is para hindi ka na ma-hassle. And ako nga, ganun yung ginagawa ko. So, nag-online check-in ako para pagdating ko sa airport, diretso na ako sa pila. Mas mabilis yung proseso ng pag-check-in ko kasi bibigay ko lang yung luggage ko and then tapos na bigyan ako ng boarding pass. So pinili ko nga yung upuan ko dito malapit sa entrance and exit ng eroplano. Ilan sila? Sir, nasa exit area, no bags for take-off and landing po ha. Nandito po yung procedure mamaya para review na. Okay, thank you. So ito nga yung pinili ko, yung upuan dito sa entrance and exit ng eroplano na pwede kong i-bend yung pa ako ng straight. So parang nasa business class na din ako kasi ganito lang din yung upuan doon sa business class na pwede mo lang din i-bend. And nandito rin tayo sa malapit sa bigayan ng pagkain or yung mga space ng mga cabin crew dito. And ang pangatlong tip natin, pwede kang uminom ng pampatulog or yung sleeping pills. Tanong, bakit? Okay, sige ganito. Kasi di ba usually kapag uuwi tayo ng Pilipinas, lalo kapag galing tayo sa mahabang biyahe and iba yung time zone na pinanggalingan natin. Pakiramdam natin, yung jet lag ba? So ang solution ko dyan, after ng first meal ng flight ko, umiinom na ako ng sleeping pills and then magigising na ako niyan doon na sa before 1 hour na ng arrival ng eroplano sa Pilipinas. Optional naman siya, it's up to you kung gusto mong gawin. Pero sa akin kasi, effective siya kasi hindi ako wasted, hindi ako ngarag pagbaba ko ng eroplano. Pang-apat na tip, yan, magdala naman tayo ng mga personal medicines natin kung meron tayong maintenance or meron kayong kailangan inumin na per hour or every 8 hours. So kailangan yun lang yung dadalhin ninyo and limited lang yung gamot na kailangan dala ninyo. Kasi nga, bawal naman ipasok sa loob ng aeroplano or ng immigration yung sobrang daming gamot. Alam na nating lahat yan. So, mababasa rin natin yan kapag nag-online check-in tayo. And pang-limang tip. So, ito usually napakahalaga rin talaga nito na dapat alam natin and dapat na ma-manage natin. Ang time management ng pagpunta sa airport. Usually, kapag international talaga, kailangan 4 hours na sa airport ka na. Dahil kapag nag-close ang check-in and wala ka pa doon, kahit magpumilit ka, hindi ka nila papapasukin. So, meron tayong encounter niyan dito sa same flight natin. So, again, kailangan 4 hours before ng alis ng eroplano is nasa airport na tayo. Pang-anim na tip, bago kayo umalis ng bahay or ako, bago ako umalis ng bahay, kumakain ako. Kasi minsan yung gutom nakaka-pressure yan. Yung tipong aligaga ka sa airport and kabado na excited yung pakiramdam mo. Tapos gutom ka pa, pwedeng merong hindi magandang mangyari. So para maiwasan yan, unahin natin yung kailangan busog tayo pag papunta tayo ng airport. Isa rin yan sa nakakalimutan natin. So dapat lagi natin iisipin yan na kapag before tayo pupunta sa airport, nakakain na tayo. Kasi may pagkain naman after makasakay na tayo ng eroplano. Pang-pitong tip, ugaliin nating mag-update kung sino man yung susundo or sino yung uuwian natin sa Pilipinas. At lalong higit sa lahat, mag-delete na tayo ng mga history na kailangan nating i-delete para maiwasan ng mga hindi dapat mangyari kapag nasa Pilipinas na tayo. Okay? Pang-walong tip natin. So isa din to sa mga nagugulimehanan tayo dito doon sa ating hand carry na luggage. The last time na umuwi ako ng Pilipinas, pinayagan naman yung backpack and small luggage ko. And ang mga laman nun is yung mga essentials lang din naman talaga. And hindi rin siya aabot ng more than 7 kg. Kaya siguro pinayagan din ako. And again, since prepared na nga ako and exact lahat ng kilo ng luggage ko, wala naman din naging problema. So ang laman lang ng luggage ko or yung hand carry ko is yung laptop, charger, power bank, laptop, or yung mga easy na gagamitin or yung kailangan ko apan nasa biyahe ako. So suggestion ko, kapag hindi tayo sigurado sa gagawin natin, wag na lang natin gawin and follow the rules. Always follow the rules. Okay, pang 9 na tip. Always check the luggage or yung mga laman ng luggage mo. I-double check mo, i-triple check mo. Kasi minsan may mga incident na hindi natin sinasadya pero may mga nailalagay tayo or may mga nagpapadala na hindi dapat ipasok sa immigration. So double check dapat. Or triple or hanggang 5 ganun. Okay, last tip and pinaka-importanting tip. Kapag okay na lahat ng travel mo and nasa Pilipinas ka na, i-manage mo ng maayos yung pera na dala mo. Kasi pinaghirapan mo yan. Matagal mong inipon yan and dapat maging worth it yung paggastos mo. Hindi porke may dala kang malaking pera, dapat hindi mo na alam kung saan mo gagastusin. Dapat planado ang pag-uwi mo at paano mo gagastusin ang pera mo. Yun ang pinakamahalaga. Yun lang and good luck. Safe travel!